Kumusta mga kaibigan at kapwa ko mangingisda? Ako si Manong Isda at narito ako para bigyan kayo ng pinakabago at pinakatumpak na prognosis ng kagat ng isda para sa darating na 31 ng Enero 2026 dito sa magandang Pilipinas. Bakit espesyal ang araw na ito? Abangan nyo dahil may hatid itong kakaibang pagkakataon at ilang hamon na kailangan nating paghandaan. Sa video na ito, malalaman nyo ang lahat ng kailangan para maging matagumpay ang inyong pamamalakaya sa araw na iyon. Prognosis ng mga uri ng isda at taktika. Sa araw ng 31 ng Enero, 2026 na may kabilugan ng buwan at mainit na tubig, may ilang uri ng isda na sa tingin ko ay magiging aktibo. Para sa mga mahilig sa malalim na tubig, simulan natin sa tambakol or yellowfin tuna. Mga kaibigan, sa aking karanasan at sa mga ulat, ang mga tambakol ay aktibo ngayong Enero. Malalaki pa ang nahuhuli. Saan hahanapin? Hanapin ang mga tambakol sa malalim na bahagi ng karagatan, lalo na malapit sa mga seamount o sa mga lugar kung saan mayroong mga bait balls o kumpol ng maliliit na isda. Ang mainit na tubig na umaabot sa humigit kumulang 27 degrees Celsius ay pabor sa kanilang aktibidad. Paano huhulihin? Gumamit ng trolling method na may malalaking artificial lures tulad ng jet heads o skirted lures. Maaari ding gumamit ng live bait tulad ng malalaking pusit o matatabang isda. Tiyaking matibay ang inyong mga gamit dahil malakas ang mga ito. Susunod ay ang dorado o mahimahi. Ang mga dorado ay kilala sa kanilang pagiging agresibo at mabilis na kagat. Saan hahanapin? Karaniwan silang matatagpuan sa ibabaw ng tubig, lalo na malapit sa mga palutang-lutang na bagay tulad ng mga troso, seaweeds o anumang lumulutang na debris na maaaring pagtaguan ng maliliit na isda. Ang mainit na temperatura ng tubig ay nagpapataas ng kanilang gana. Paano huhulihin? Ang light tackle trolling na may maliit na jigs o pinili na artificial bait na may matingkad na kulay ay epektibo. Subukan din ang casting na may poppers o stick baits kung makakita kayo ng mga naghahabulan sa ibabaw. Para naman sa mga mas gustong mangisda sa baybayin at ilog, nariyan ang pambansang isda natin, ang bangus or milkfish. Saan hahanapin? Ang mga bangus ay masisigla sa mababaw na bahagi ng tubig, lalo na sa mga brackish waterfish pond or sa mga estero at bibig ng ilog na malapit sa dagat. Ang kalmadong panahon na may bahagyang pagkaulap sa araw ay maganda para sa kanila. Paano huhulihin? Gumamit ng float fishing technique na may pinakuluang palay, tinapay o lumot bilang pain. Sa mga fish pond, epektibo ang paggamit ng feed. Tandaan, medyo mabilis silang kumagat, kaya maging handa. At syempre, ang paborito ng marami, ang tilapia. Saan hahanapin? Ang tilapia ay masagana sa mga sariwang tubig tulad ng lawa, ilog at dam. Dahil sa patuloy na mainit na temperatura, magiging aktibo sila malapit sa mga halamanan at istruktura sa ilalim ng tubig kung saan sila nagtatago at kumakain. Paano huhulihin? Ang pinakamahusay na gamit ay ang light tackle rod na may float at maliliit na hook. Gumamit ng earthworms, tinapay, o kahit pinakuluang mais bilang pain. Subukan ding magpakain muna ng kaunti para mapalapit sila sa inyong pwesto. Pagsusuri sa kondisyon ngayon, pag-usapan nun natin ang mga kondisyon na kailangan nating isaalang-alang para sa 31 ng Enero, 2026. Panahon. Sa araw na iyon, inaasahan nating maulap ang kalangitan sa buong Pilipinas. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan
ng 24 at 27 degrees Celsius. Ang presyo ng atmosfera ay inaasahang magiging stable na pabor sa kagat ng isda. Mababa ang tsansa ng pag-ulan, mga 10% lamang, kaya hindi tayo masyadong mangangamba sa biglaang pagbuhos. Ang hangin ay maaaring bahagyang malakas dahil nasa kalagitnaan pa rin tayo ng northeast monsoon season na nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Kaya maging handa sa posibleng maliliit na alon sa dagat. Ang ganitong panahon ay kadalasang nagdudulot ng feeding frenzy, lalo na kung bahagyang lumalamig ang panahon sa umaga. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig ay mananatiling mainit, humigit kumulang 27 hanggang 28 degrees Celsius sa mga baybayin. Ang ganitong init ng tubig ay perpekto para sa tropikal na isda na nagpapanatili sa kanila ng aktibo at gutom. Ang mainit na tubig ay nangangahulugan din na ang metabolismo ng isda ay mataas, kaya mas madalas silang kumain. Yugto ng buwan, isang mahalagang aspeto para sa ating prognosis. Sa 31 ng Enero, 2026, magiging full moon o kabilugan ng buwan. Sa aking karanasan, ang kabilugan ng buwan ay maaaring maging swerte o hamon. Sabi ng matatanda, malakas ang agos ng tubig sa kabilugan ng buwan at ito ay nagdudulot ng mas matinding paggalaw ng isda, lalo na sa gabi at sa mga oras ng bukang liwayway at dapit hapon. Maaaring mas mahirap silang hanapin sa araw dahil busog na sila sa gabi. Ngunit kung matatagpuan mo ang kanilang feeding patterns, malaking huli ang iyong makukuha. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, inaasahan ko ang isang magandang araw ng pangingisda, bagamat may bahagyang pagiging capricious ng ilang uri dahil sa kabilugan ng buwan. Ang mainit na panahon at tubig ay magpapanatili sa kanila ng aktibo. Ang mga mangingisda sa malalim na dagat ay malamang na mas maraming mahuhuli, habang ang mga nasa mababaw na tubig ay kailangan ng mas mahabang pasensya at tamang taktika. Pagwawakas. Kaya mga kaibigan, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Planuhin na ang inyong pamamalakaya sa 31 ng Enero, 2026. Tandaan, hindi lang sa dami ng huli ang tunay na sukatan ng tagumpay, kundi sa sarap ng karanasan sa gitna ng kalikasan. Sana ay marami kayong matutunan mula sa video na ito. Ni hindi buntot, ni kaliskis. Kung nagustuhan nyo ang prognosis na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, i-like ang video na ito, at i-share sa inyong mga kaibigan. Ano ang inyong plano sa pangingisda para sa darating na araw? Mayroon ba kayong kakaibang obserbasyon sa kabilugan ng buwan? Ibahagi sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at obserbasyon. Hanggang sa susunod na video, mga kaisda!